Magandang umaga at mapagpalang araw po muli mga kababayan ko at mga kapwa ko Pilipino. Dalangin po natin sa Panginoon ang patuloy niyang patnubay at pagpapala sa ating bansa. Kumusta na po kayo mga kababayan? At sana po ay lagi po tayong nasa mabuting kalagayan. Nakakalungkot po ang mga nababalita sa iba't ibang dako na nangyayari, lalo tingin po sa pangangampanya at mga balita na lubhang nakakabalisa po sa lahat. Una po sa lahat mga kababayan, umaalingaw po na magkakaroon daw po ng dayanan naman sa pamamagitan ng Smartmatic. Talagang gagawin po lahat talaga ng mga kalaban ng mga unit team upang sila ay manalo. Kung mayroon mang plano silang dayain ng halalan, ako po ay naniniwala sa ating mahal na Pangulong Duterte na hindi niya papayagan na tayo ay magkaroon ng dayaan sa eleksyon. Dahil ayaw po niya. Gusto po niya na malinis, na may turnover niya ang kanyang kapangyarihan sa susunod na Pangulo na halal ng mga tao. Kaya patuloy po tayong manalangin na sana po magkaroon ng malinis at mapayapang halalan. Alam po ninyo mga kababayan ko, isa sa mga style po na paninira nila sa unit team ay ginagawa nila ito sa mga rally na tulad po sa nangyari sa Nueva Ecija na ngayon po ay pinaimbestigan daw ang pamumudmod ng pera sa rally at may video pa silang ipinapakita. Kaya kung minsan tama yung slogan ni senatorial candidate na si Gadon, na lagi niyang sinasabi na hindi kami bobo. Totoo naman, di ba? Sino naman ang bobo na mamumudmod ng pera sa public? Kung totoo man, yan ay bobo yung gumawa dyan. At nais ko pong ipaalam sa lahat na hindi po namimigay si BBM ng pera. Nahihirapan na nga kami sa collateral mamimigay pa ng pera. Bakit? Dahil wala po siyang pera. Alam po niyo kung bakit? Di ba sabi kong sinasabi na prinis po ng mga magkakasunod ng mga Aquino ang kanilang pera at mga ari-arian dahil ninakaw daw ng mga Marcos sa kaban ng yaman ng Pilipinas. Yan po ang kinakatakutan at nagiging multo ng mga pink lawan na kapag naupo si BBM sa Malacanang ay tiyak na wala na silang puwersa o hindi na nila kayang hadlangan ang mga Marcos na kunin ang kanilang pinaghirapang yaman ng kanilang ama na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. At siguro natatakot din sila dahil marami po silang kinuhang pera, ari-arian ng mga Marcos na hindi natin alam kung saan nila nilagay. Kaya ayaw talaga nilang pabalikin ang ating mahal na BBM dahil yan po ang kanilang kinakatakutan, multo sa kanilang buhay. Masakit talaga mga kababayan ko sa mga Pilipino na katulad ko. Lalo na po sa nangyayaring kahirapan na dinadanas ng ating bansa. Kapag po narinig nila ang paratang laban sa mga Marcos na ninakaw ang kanilang yaman sa kaban ng ating bansa,
Kahit sino naman talaga magagalit sa mga pamilyang mga Marcos, di po ba? Talagang, akala mo ba, kung yung mga Marcos, ninakaw ang, ang pera ng bayan, talagang magagalit talaga tayo, di po ba? Pero ang payo ko po, mga kababayan ko, at mga kaibigan, magsaliksik po kayo. Kung totoo ang mga paratang ng mga kalaban ni BBM sa politika, na sila ay masama, sila ay mamamatay tao, sila ay magnanakaw, at sila ay mga sinungaling. Magsaliksik po kayo, open na po ngayon ang internet, mga Google. So, wala na po yung mga kalaban ni BBM sa papangyarihan. Hindi na nila pwedeng pigilin yan. Kaya open book na po ngayon. Saliksikin po ninyo para makita po ninyo, mga kapatid ko, mga kababayan ko, kung ano po talaga ang kailangan na dapat nating makita sa ating buhay. Ano? Okay? So, kung babalik tanaw tayo sa mga sumusunod, no? Sa mga pangulo, mga kapatid, ng ating bansa, makikita natin na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay gumawa ng pinakamalaking mga infrastruktura para sa ating bayan. Sa kanyang panunungkulan ng 20 taon. Makikita po natin yan kahit saan po kayo magpunta. Itong mga sumunod sa kanya na kontra sa mga pamilyang Marcos, lalo na higit sa Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tingnan po ninyo, 20 years po na naupo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, pero napakarami pong mga proyekto na makikita natin. Pero dito, tingnan po ninyo, hiyambing po natin. Wala pong siraan, hiyambing lang po natin. 6 na taon pong naupo bilang presidente si Madam Cory. Hindi po ba? 6 na taon din na umupo si Pangulong Ramos. Kaalyado rin po nila yan. At 6 na taon din po na umupo si Noynoy Aquino bilang Pangulo. At 6 na taon din hanggang ngayon sa kasalukuyan na nakaluklok din bilang Vice Presidente si Leni Robredo. Kung i-compute po natin ang taon ng kanilang paglilingkod, umaabot po ng 24 years in service. No? Against sa 20 years lang na service ni Pangulong Marcos Sr. Ano ang ginawa nila sa 24 years na kanilang panunungkulan? Anong mga project na makikita natin? Magsabi po kayo. Magnaliksik po kayo ano ang mga project ng mga ito ng 24 years na kumukontra sa mga Marcos, lalo tigit sa Pangulong Marcos Sr., ano ang ginawa nilang mga project? No? Wala. Manapa, mga kababayan ko, binenta pa nila ang iba't ibang arian nga ng ating bansang Pilipinas. At kung totoo, tandaan po nito, na nagnakaw ang mga Marcos, no? Ay sa 24 na taon na kanilang panunungkulan, bakit wala namang napatunayan sa kanilang mga bintang? 24 years po sila. Kung totoo na sila nagnakaw, bakit walang nangyaring kulungan o walang nangyaring husgaan, kundi puro paninira lamang? Anong nangyari sa mga inaukusan nila na magnanakaw ng kabatang yaman ng bayan? Abay, ang mga Marcos po ay nung sila po bumalik, binoto bilang gobernador, bilang kongresista, bilang mga senador, at vice presidente. Sana kung hindi nilepastangan at dinaya ang pagbilang sa mga balota ni BBM. Kaya mga kababayan,
Pagkatapos ng eleksyon, tandaan po nito, wala na kayong maririnig na paninira sa mga Marcos. At maririnig muli natin yan kapag may eleksyon na naman na darating. So, nakikita po ninyo mga kababayan, politika lang yan. Kaya gising mga kababayan ko, mga Pilipino. Tama na po yan. No? Kaya tumigil na kayong mga nagbubulag-bulagan at kung ayaw ninyo sa mga Marcos ay okay lang po. Karapatan po niyo yan. Pero huwag ninyong kakalimutan na pasalamatan man lang sila sa kanilang mga ambag sa ating bansa na pinakikinabangan ng mga taong bayan sa kasalukuyan. May nagsabi nga sa akin, bakit ako magpapasalamat sa mga Marcos hindi naman nila pera ang ginamit sa mga project na yan. Abay, may punto ka kaibigan. No? Pero heto naman, bibigyan kita ng magandang halimbawa. Kung ikaw ay nakaipon ng pera, sarili mong pera, at nagpagawa ka ng bahay at natapos ang bahay mo na maganda at pinakikinabangan mo na dahil sa pera mong ipon, hindi ka man lang magbibigay ng pasasalamat o appreciation sa gumawa ng iyong bahay. Kaya para sa akin, magpapasalamat ako sa dating Pangulong Marcos sa ginawa niyang ambag sa ating bansa. At sasabihin ko sa kanya ng harapan kung may pagkakataon na magkita kami uli. Sasabihin ko po, salamat po sa mga ospital na iyong pinagawa na pinakikinabangan na po ng aking mga kapwa Pilipino. Tulad po ng Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, Kidney and Transplant Center, Philippine General Hospital, at marami pang iba. Hindi ko na po babanggitin lahat. Ang punto ko lang po ito, may mga ginawa po sila na pinakikinabangan natin. No? At salamat din naman sa daanan na nagbibigay sa mga tao ng magandang paglalakbay tulad ng NLEX. No? Kapag umuwi po kami, imbis na dobling oras, kalahating oras na lang ang amin nilalakbay. At yung San Juanico Bridge, para pwede nang maglakbay ang mga taga-Bisaya at taga-Mindanao pupuntang Luzon. At ganoon din naman ang mga taga-Luzon pupuntang Bisaya at taga-Mindanao. Abay, salamat po, mahal namin Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa San Juanico Bridge na iyong pinagawa. At salamat din sa mga pabahay. Baka matindi ako recipient niyan, pero marami akong nakikita lalo sa Port Bonifacio. Dahil dati po akong sundalo. No? Nakikita ko po sa mga pabahay na tulad ng Bliss at mga rural housing na tinitirhan na ng mga maraming tao ngayon. Well, mga kababayan, marami pa akong dapat pasalamatan sa dating Pangulong Marcos na ginawa niya sa ating bansa. Pero ang masasabi ko, thank you po. Mahal namin Pangulong Marcos Sr. May mga pagkakamali ba ang dating Pangulong Marcos? Oo naman. Hindi ko po sinasabing wala siyang pagkakamali. No? Tao rin po siya na katulad natin na nakakagawa rin ng kamalian at kahinaan dahil laman lang siya, tao lang siya na mayroong pong hangganan. Sino pa sa atin ang walang pagkakamali? Nagmamalis-malinis po kasi ang mga iba dyan. Pakala mo, marumi po tayong lahat. Ayan po sabi ng Panginoon, di ba? Mga vlog na una kong binanggit.
Sabi ng Panginoon, walang madinis, walang matuwid kahit isa sa atin. Nagtutuwid-tuwiran lang kayo. Kaya ang problema po, mga kababayan ko, ay may mga kapwa tayong Pilipino na nakatingin lang sa isang direksyon. Ang naalala lang ay yung mga mali na nagawa ng isang tao at hindi na pinapansin ang mga nagawa naman niyang kabutihan. Huwag tayong ganyan, mga kababayan. No? I-balance naman natin. No? May nagawa rin sila na dapat nating pasalamatan at yung mga mali, talagang huwag din natin kakalimutan. Maging aral din natin yan. Pero sana mga kapatid, huwag lang sa araw ng election muli makikita ang mga paninirang ganyan. Okay, so mga kababayan, saglit lang po itong vlog na ito. 20 days na lang po, halalan na. Hinihimok ko po kayong lahat na sama-sama po tayong manalangin na magkaroon po tayo ng isang maayos, malinis at mapayapang halalan. Lagi po ninyong tatandaan, mga kababayan ko, Pilipino po tayong lahat. Lahing kayo manggi at dugong maharlika. Okay? So kung sino man po ang manalo sa darating na halalan, suportaran po natin siya sa ikatatagumpay, kasusulong ng ating bansa. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. God bless po mga kapatid at sana po magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa na aking mga vlog. At sana po ay lagi po tayong nasa kaligtasan. Thank you and God bless po sa inyong lahat.